Hey, good morning po mga mahal na kabayan at mga kaibigan. Nandito po tayo sa panibagong episode at vlog po natin. Sasagutin po natin yung mga katanungan at mga komento ni Mama to Mike na kung saan ay matindi talaga. Ipapakita ko po sa inyo mga mahal na kabayan. Ito. Okay po, kumusta na po kayo dyan mga mahal na kabayan? Andito na naman po tayo. So nakita po ninyo ang comment na naman itong si Mama to Mike. Nag-comment po siya tungkol doon sa iblinag natin na sagot doon sa kanyang tanong at sa kanyang komento na nagsabi siya doon na yan ba ang tunay na makadiyos, sumusuporta sa mga mamamatay tao kagaya ni Bongo, ni De La Rosa, ni Duterte. Kung kayo na mga AC makadiyos, ba't nyo sinusuportahan yan na mga mamamatay tao? Hindi kayo tunay na makadiyos. Sinagot natin sa pamagitan ng pag-vlog na hindi lahat ng pumapatay hindi sa Diyos. Sinagot natin. Nagsitas tayo ng mga pangyayari sa Biblia na mismo ang mga lingkod ng Diyos ay libo-libo ang pinatay. Pero lingkod ng Diyos yun Isipin nyo. Lingkod ng Diyos yun. Pero libo-libo ang pinatay. Kaya doon pa lang talo na itong si Mama to Mike na ang lahat daw ng mamamatay tao ay hindi sa Diyos. Bakit dati ang mga lingkod ng Diyos pumapatay libo-libo pa? Halimbawa, si Saulo na ngayon ay si Apostol Pablo. Si Samson, yung pinakamalakas. Diba? Inhalintulad natin yon. Ano pa? Mismo ang Diyos, pumapatay din. Diba? Pumapatay ng tao. Bakit? Nang gunawin niya ang mundo sa pamamagitan ng tubig, wala ba siyang pinatay? Diba? Lahat ng tao, pinatay ng Diyos, maliban sa 8. At hindi lang yan ang mga pangyayari. Kung maalala natin, naalala ko tuloy kasi nag-comment doon ng mga kapatid na maging yung lingkod ng Diyos, lingkod ng Diyos na yun, nagmalasakit pa yun, pero pinatay ng Diyos. Sa pamamagitan ng dahil nung yung isang kasangkapan sa sanctuaryo na hindi dapat hawakan, dala-dala yun ng baka. Sino yung lingkod ng Diyos? Si Usa. Anong ginawa kay Usa? Nang matalisod yung baka, hinawakan niya yung sanctuaryo at kagamitan yun, basta kagamitan yun. Nang hawakan niya, doon mismo pinatay siya ng Diyos. Pinahirapan siya ng Diyos. Bakit? Ano yung utos? Huwag hahawakan. Kasi may utos noon na iilan lang ang may karapatang humawak doon. Pero ang ginawa ni Usa, nagmalasakit dahil ayaw niyang malaglag yung dala-dala na kasangkapan na yun. Pero anong ginawa sa kanilang Diyos? Isipin nyo, nagmalasakit na, pinatay pa. Kaya sinagot natin doon si Mama to Mike ng ganon, na hindi porke mamamatay tao ay hindi sa Diyos. Kasi nga napakarami ng mga lingkod ng Diyos na pumapatay ng tao pero lingkod ng Diyos pinaging dapat din. Ngayon naman may panibagong komentayo. Kasi ngayon ang lumabas naman na nakatanim na naman sa isipan nitong si Mama to Mike, lapastangan daw tayo kasi sinasabihan natin na ang Diyos ay mamamatay tao. Mali ang pagkaunawa. Mali. Hindi po natin sinabing mamamatay tao ang Diyos. Ang sinabi natin, pumapatay ang Diyos sa mga taong hindi sumusunod. Maliwanag yan maliwanag. Ito pa ang kanyang comment. Ayan. Sinabihan niya tayo ng a little learning is a dangerous thing. Ganyan ang nangyayari sa'yo. Sa akin daw, sa akin. Little learning is a dangerous thing. Ganyan ang nangyayari sa iyo. Hindi tanggapin natin. Sige, dangerous talaga. Bakit? Kasi ang isang bagay kapag alam mo, talagang lalo kung yung kadebate mo wala ring alam sa maliit na bagay na yan, talagang delikado, matatalo ka. Katulad na lang nito. Sabi niya, a little learning is a dangerous thing. Isipin niyo, little learning pa lang is a dangerous thing. Mas lalo pa siguro kung very wide na ang learning, di ba? Mas matalas na mas marami ng alam. Hindi lang 'yon dangerous, very dangerous. Pero tingnan nyo, bakit? Di ba?
Anong halimbawa ng napakarami ng pinag-aralan pero wala pa rin sa katotohanan? O, ito 10 years nag-aral ha, 10 years nag-aral pero hindi nakilala ang tunay na Diyos. Sino kaya yun? Alam nyo na ang ibig kong sabihin. 10 years nag-aral pero hindi nakilala kung sino ang tunay na Diyos. Isipin mo, sasabihin ang Diyos tatlo. O, samantala nakalagay sa Biblia ang liwaliwanag, isa lang ang Diyos. Sinabi ni Kristo, isa lang. Sinabi ng mga apostol, isa lang. Sinabi ng mga propeta, isa lang. Sinabi mismo ng Diablo sa Biblia, isa lang ang Ama. Pero sa kanila ilan? Tatlo. O yan. Isipin nyo, nag-aral yan ha. Nag-aral yan ng 10 years. Pero hindi nakilala ang katotohanan. O ito pa. May isa pa siyang comment dyan. Ito pa o. Yan. O ito pa. Sasagutin natin yan. Oh. So, sinagot natin na ang Diyos nga ay pumapatay sa mga hindi sumusunod. Pero, ito ang comment niya doon. Pero dahil sa pangyayaring yon, ang tinutukoy niya yung bahang gunaw. Pinatay ng Diyos lahat ng tao. Tapos, nang pinatay ng Diyos ang lahat ng tao, ang itinira 8, sina Noah. Kasi sila ang doon magsisimula sa kanilang panibagong lahi. Ngayon naman, nagkomento na naman yung si Mama to Mike. Sabi niya, pero dahil sa pangyayaring yun, nagsisi ang Panginoong Diyos. Nagsisi daw. Sigurado ka na nagsisi? At sinabi niya na hindi na muling mangyayari ang ganun. Sigurado ka ba na nagsisi ang Diyos sa ginawa niya? Diyan ka nagkakamali. Bakit? Mas lalo tumindi ang galit ng Diyos sa mga huling panahon, sa paghuhukom. Bakit? Hindi na tubig ang gagamitin ng Diyos. Tapos sasabihin mong nagsisi. Ano na ang gagamitin? Apoy. Tutupukin ang buong mundo sa pamagitan ng apoy. Lahat ng bagay, pati lahat ng mga nilalang ng Diyos sa sangkalingitan sa lupa, tutupukin sa pamagitan ng apoy. Tapos sasabihin mo, pinagsisihan ng Diyos yun, hindi na gagawin ng Diyos, hindi na mangyayari yun. Diyan ka nagkakamali, Mama Tumay. Mas malala ang sasapitin. Bakit? Mas pinatindi ang kaparusahan. Apoy ang gagamitin ng Diyos. O ngayon, sabihin mong mali na naman ako. Kaya nga sinabi mo little learning is dangerous. Tama, kasi yung pag-unawa mo napakaliit. Hanggang dito na lang napakaliit. O, kaya nagko-comment ka ng ganyan. Di ba nagsasabi ka na ang pangyaring yun nagsisi? Sigurado ka na ang Diyos nagsisi? Bakit? May nagawa bang kasalanan ng Diyos para magsisi? Ang alam ko na nagsisisi yung gumawa ng kasalanan. Bakit? May nagawa bang kasalanan ng Diyos para magsisi? Sige nga. Kaya nga pinarusahan na ng Diyos ang tao noon sa tubig. Ngayon, apoy naman ang gagamitin ng Diyos. Tapos sasabihin mo, nagsisi, diyan ka nagkakamali. Tama ang sabi mo. Tumama ang sabi mo na later learning is dangerous. Kaya nga dapat talaga makinig ka para lumawak po yung pangunawa mo. Di ba? Para magkaroon ka ng broader mind, di ba? Wider understanding. Kasi napakaliit. Hindi mo kasi muna inuunawa yung paliwanag po natin. Tapos may nag-comment doon na hindi daw dapat gamitin ang Panginoong Diyos. Anong hindi gamitin ang Panginoong Diyos, pangalan ng Panginoong Diyos? Ang pinag-uusapan natin dito, yung ikaliligtas ng tao, di ba? Tapos hindi gagamitin. Halimbawa, yung paniniwala na ang Diyos ay may 3 persona. Paano hindi magagamitin, di ba? Kaya medyo tayo dyan. Ginagamit natin yan para at least mapukaw din ang pangunawa ng ibang tao. Di ba? Maakay ang ibang tao sa maling paniniwala. Kasi dati ganun din po tayo. Kung hindi tayo nakipagtunggali, nakipagdebate, hindi rin natin naunawaan yan. Kaya ganun na lang. So, ginagamit natin ito para makatulong din sa mga kababayan natin. So, mga kababayan, hanggang dito lang muna kasi umabot na tayo ng halos 8 minutes, lampas na. So, good day po at magandang umaga po sa inyo lahat. Bye-bye! Sana, Mama to Mike, nasagot ko ang mga komento at napalawak kong isip mo. Kung malawak, kung makitid, wala tayong magagawa dyan. Kung nasaan ka man, dyan ka na lang.